Matapos sakupin ng Russia ang malaking bahagi ng Donetsk, malamang inisip nilang ligtas na ang kanilang mga sundalo sa mga nasakop na teritoryo. Bakit nga ba hindi sila magiging ligtas? Nakakapagpakawala ang Ukraine ng long-range drone paminsan-minsan, pero hindi nito alam ang lokasyon ng mga base ng Russia. Anuman ang ilunsad ng Ukraine ay mapapabagsak ng depensa sa himpapawid ng Russia. Kaya napatunayang mali ang mayabang na pag-iisip ng Ukraine. Umasa ang mga Ruso na maitago nila ang kanilang mga puwersa sa Donetsk. Ngunit isa-isang pinasabog ng mga Hell missile ng Ukraine ang mga punong himpilan ng Russia. Pinatataas ito sa ere at ginawang mga impyerno na walang sundalong makakatakas. Iuulat ng ilang outlet tulad ng Euromaidan Press ang serye ng pag-atake ng Ukraine. Noong Setyembre, sinabi nilang tinamaan ng Ukraine ang ilang command center ng Russia kagabi. Tinangkang itago ito ng Russia sa mga pasilidad ng sibilyan sa Donetsk. Higit pang, impormasyon tungkol sa nagawa ng Ukraine ay nagmula kay Militani na nagsasabing ang datos mula sa open source intelligence o open source intelligence groups na Dnipro, Open Source Intelligence at Cyberozhno ay nagbunyag ng lawak ng pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Ukraine. Kinumpirma ng dalawang source na tinamaan ng Ukraine ang mga base ng 41 Combined Arms Army at ika-20 Motorized Rifle Division ng Russia gamit ang drone at missile sa iisang gabi. Hindi alam ang eksaktong lokasyon ng ika-20 Motorized Rifle Division. Hindi pa inilalabas ang impormasyong iyon. Pero ayon kay Militani, nagkampo sa Research Institute of Complex Automation sa Donetsk ang 41 Combined Arms Army. Parehong nasira ang dalawang lokasyon kaya nabawasan ang sundalo ng Russia para sa planong opensiba ngayong taglagas. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Kung itong isa-dalawa na atake laban sa mga puwersa ng Russia, sa Donetsk lang ang nagawa ng Ukraine noong gabi ng Setyembre, 8 sapat na sana iyon. Bukod sa pagsira sa punong himpilan ng dalawang unit ng Russia, pinatunayan ng dalawang atake ang dalawang bagay sa Russia. Una, may mga sandata ang Ukraine na hindi lang kayang tumagos ng malalim sa sinakop na Donetsk, kundi nagagawa pa ito habang iniiwasan ang kahit anong depensa sa himpapawid na inilagay ng Russia sa oblast. Pangalawa, hindi basta-basta ang mga ataking ito ng Ukraine. Alam nila ng eksakto kung ano ang gusto nilang tamaan at tinamaan nila ito ng napakatindi ang katumpakan. Mensahe ito sa Russia. Malakas ang intelihensya ng Ukraine para matukoy ang mga base ng Russia na akala nila ay lihim. Ang dalawang base sa Ukraine na tinamaan ay hindi dapat nakita. Ngayon ay usok at hukay na lang ang natira. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan ang Ukraine sa dalawang matagumpay na pag-atake. Kahit natumba ang dalawang nabanggit na target, tinamaan ng Ukraine ang Topaz pabrika sa Donetsk kahit matagal na itong inabandona ng mga dating manggagawa. Ginamit na ito ng Russia mula pa sa simula ng digmaan bilang base ng command ng militar nila. Ang Topaz na pasilidad ay naging sentro, isang lugar kung saan maaaring magtipon muli at magplano ng mga susunod na atake ang mga commander ng Russia, pati na rin isang pabrika kung saan maaaring itago ang mga kagamitan. Noong pag-atake ng Ukraine, noong Setyembre, 8 iniulat ng Euromaidan Press na inilagay ng Russia ang punong himpilan ng hukbo sa loob ng Topaz na pabrika, bagamat hindi tiyak kung anong mga unit o brigada ang gumagamit ng pasilidad. Ang alam lang ay tinamaan ng matindi ng Ukraine ang pabrika at may mga video na nagpapatunay nito. Ibinahagi sa X ng gumagamit na necromancer ang ilang video tungkol sa pag-atake sa Topaz. Sa 1 minutong video, makikitang may ilang pagsabog sa lupa na nagdulot ng maliliit na ulap na parang kabute. Kawili-wili ito dahil tinamaan ng Ukraine ang Topaz site gamit ang mas malakas na sandata kaysa karaniwang drone na nakakabahala sa Russia. Ibinahagi rin ni Necromancer ang isang video na nagpapakita ng resulta ng pag-atake. Malalakas na apoy at usok ang makikita mula sa iba't ibang lugar. Ipinapakita nitong gumamit ang Ukraine ng ibang paraan bukod sa karaniwang drone sa pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala. May ibang sandata sigurong ginamit para makagawa ng malaking bola ng apoy. Sa huling video mula sa X account, tila wala itong masyadong ipinapakita. Sa una, may mahina kang maririnig na ugong sa likuran, pero natatabunan agad iyon ng ingay ng isang batang maliit na nagpapakitang kinukunan ang video mula sa loob ng isang gusali ng apartment. Maya-maya, iniikot ng kamera sa pabrika ng Topaz. Sa malayo, walang masyadong nangyayari sa ilang segundo. Pagkatapos, naganap ang pagsabog sa gitna ng planta. Gaya ng sa unang video, sinundan ito ng maliit na ulap na parang kabute. Ayon sa Kiev Post, kinumpirma rin ni Kirilo Sazonov
opisyal ng hukbong Ukranyano at military blogger. Sa Telegram ang balita. Noong Setyembre 8 ng gabi pinakamalaking target ng Ukraine ang pabrika ng Topaz. Matinding binobomba ang Donetsk. Pero ayon kay Sazanov, ang planta ng Topaz ang pangunahing target. Soviet Military-Industrial Complex ito. Malawak para sa bodega, pagawaan at tauhan. Ibig sabihin, malaki ang target. Pero may mga lumalabas na impormasyon. May punong himpilan din doon kung saan may nakaupong mataas ang ranggo. Talagang mataas ang ranggo. Ibig sabihin, may mataas na opisyal ng militar ng Russia na ginawang base ang Topaz. At posibleng naroon siya mismo nang atakihin ng Ukraine. Wala nang ibang detalye si Chanov maliban sa malabong pahiwatig. Pero kung tama siya, maaaring nakakuha ang Ukraine ng isang malaking opisyal ng Russia bukod pa sa nasakop nila ang pasilidad na ginagamit ng Russia mula pa noong mga unang buwan ng digmaan. Offline, may isa pang huling video na nagpapatunay na matagumpay na naisagawa ng Ukraine ang ilang kahangahangang pag-atake. Ayon sa YouTube channel ng The Sun, mas dramatiko ang huling video kaysa sa mga nauna naming nabanggit. Ipinapakita ng video ng The Sun kung ano ang ginamit ng Ukraine para magdulot ng pagkawasak. Habang ang iba ay nagpapakita ng pagsabog at mushroom cloud. Sa bandang isa, 16 ng video makikita natin ang isang bagay na dumadaan sa himpapawid papunta sa planta ng Topaz. Mukha itong drone, pero mas mabilis gumalaw kaysa inaasahan mo. Tulad ng alam natin, magdudulot ito ng pagsabog na may ulap na parang kabute. Ipinapahiwatig nito na kung anuman ang sandatang ito, puno ito ng maraming pampasabog na bala na tumatama sa target nito. Mabilis na pinutol ng The Sun ang video sa iba't ibang clip na nagpapakita ng mga armas ng Ukraine sa himpapawid bago ipakita ang unang nabanggit na video. Malamang tanong mo ngayon, kung hindi ginamit ng Ukraine ang long-range drone na alam natin, ano ang ginamit nila sa mga pag-ataking ito? Nagbigay ang Euromaidan Press ng ilang maagang spekulasyon na nagsasabing ang mga kuha mula sa lugar ng pag-atake sa Topaz Factory ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit ng Ukraine ang alinman sa peklo o bars na mga misil nito. Tama ang dinig mo, gumamit ang Ukraine ng sarili nilang cruise missile para atakihin ang 3 base ng Russia sa Donetsk. Kaya nakita natin ang mga ulap na mukhang kabute, kasabay ng mga pagsabog sa mga video na tinalakay natin kanina. Kinumpirma ng Kiev Post ang hinala ng Euromaidan Press. At ito na ang pinakamalapit na kumpirmasyon na makukuha natin. Ginamit ng Ukraine ang peklo noong Setyembre 8. Makikita sa larawan matapos ang pag-atake ang ulap na parang kabute at 2 apoy sa lugar. Isang geolocated video ang nagpakita ng umaataking misil na kahawig ng Ukrainian Peklo-Hel missile. Bumagsak ito sa gusali ng dating joint stock company na Topaz at sumabog sa isang malakas na orange na bola, ayon sa ulat ng outlet. Pag sinabing pinakawalan ng Ukraine ang impyerno sa Russia sa Donetsk, literal iyon. Ang Hel missile ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake at ngayon lang nalaman ng Russia kung bakit. Nagbigay ang Kiev Post ng detalye kung ilan sa mga misil ang ginamit ng Ukraine. Lumabas sa geolocated footage at ulat na nagpaputok ito ng hindi bababa sa 5 peklo na misil sa Topaz plant. Ipinakita sa mga video na kuha mula sa iba't ibang anggulo ang mga misil na pinapagana ng jet na sumisid pababa para tumama at sumabog. Kinumpirma ng maraming source na may 5 tama at malalakas na pagsabog sa loob ng 30 segundo matapos ang 7:30 ng gabi ayon sa ulat. Tugma ito sa nakita natin sa mga ibinahaging video hanggang ngayon at may mahalaga rin itong sinasabi sa atin. Hindi lang basta pinakawalan ng Ukraine ang peklo laban sa mga puwersa ng Russia, kundi ginawa nila ito ng sabay-sabay. Hindi ito isang hiwalay na pag-atake ng missile. Nagpakawala ang Ukraine ng isang buong salbo kung saan hindi bababa sa 5 sa kanilang mga missile ang tumama sa mga target. At malamang na mas marami pa. Bukod dito, 2 iba pang lugar ang tinamaan bukod sa Topaz plant na nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga puwersa ng Russia sa Donetsk sa hinaharap. Hindi lang basta may mga misil ang Ukraine na sila mismo ang gumagawa. Marami silang ganito at hindi sila natatakot gamitin ang mga ito ng maramihan. Siyempre, may isa pang tanong. Alam nating ginamit ng Ukraine ang Peklo missile. Pero ano nga ba ito? Nagbigay ang Defense Express ng mahahalagang detalye tungkol sa mapanganib na sandatang ito na bagong dagdag sa arsenal ng Ukraine. Iniulat ng outlet ang pinaniniwala ang unang kumpirmadong paggamit ng Ukraine ng Peklo noong Hunyo 26,
Ipinapahiwatig nito na ang missile na ito ay naging available nang wala pang 3 buwan bago ito ginamit ng Ukraine upang magdulot ng pinsala sa mga puwersa ng Russia sa Donetsk. Impresibo ang Peklo missile. Lalo na't Ukraine mismo ang nagdisenyo at nag-mass produce nito habang may digmaan laban sa Russia. Ang Peklo ay mas tamang ilarawan bilang hybrid ng cruise missile at drone kaysa tawagin lang na cruise missile. Mukha itong maliit na commercial jet at pinaniniwala ang pinapagana ng isang maliit na jet engine na nagbibigay daan dito para makabiyahe ng mas mabilis kaysa sa karaniwang long-range na drone. Sabi ng Defense Express, may ilang espesipikasyon ng sandatang ito na nagpapatunay nito kaya nitong lumipad sa bilis na hanggang 400 at 34 na milya bawat oras sa layo na 400 at 34 na milya. Ibig sabihin, sapat ang layo nito para makapasok at tumama sa malalayong bahagi at likod ng depensa ng Russia, tulad ng nangyari noong Setyembre 8. Nagbahagi si Militany ng dagdag na detalye sa ulat niya noong Hunyo ukol sa unang paggamit ng Peklo. May autonomous inertial navigation system ang hybrid na misil ng Ukraine na pwedeng itama gamit ang Global Positioning System kung kailangan. Batay sa mga palatandaan, gumagawa pa ang mga nagdisenyo ng Peklo ng mas advanced na guidance system para sa susunod na bersyon ng sandata. Maaaring isinasaalang-alang nila ang electronic warfare countermeasures ng Russia, gaya ng pag-jam at panlilinlang sa Global Positioning System signal. Walang opisyal na nakakaalam ng bigat ng warhead sa Peklo. Ayon kay Militany, maaari itong umabot sa 50 kilo o 110 libra. Pero marahil ang pinakamahalaga sa lahat, ayon sa Kiev Post, ang malaking bahagi ng mga piyesa na ginagamit para gawin ang Peklo ay gawa sa Ukraine. 70% ng mga ito. Ibig sabihin, ito ay isang sariling gawang hybrid na misil na hindi gaanong umaasa sa mga piyesa mula sa ibang bansa kumpara sa karamihan ng mga armas ng Ukraine. Mabilis at malakas ang tama ng Peklo, pero may hindi tugma rito. Kahit malakas ang hybrid na misil na ito, lalo na't dinevelop ito sa Ukraine sa gitna ng digmaan. Hindi ito mabilis o palihim para malusutan ang depensa ng himpapawid ng Russia. Tila sinasabi ng Russia na hindi sila magkakaproblema sa Peklo dahil sa kanilang depensa sa himpapawid. Paano nangyaring hindi lang isa, kundi 5 Peklo ang direktang tinamaan noong Setyembre 8? Parang nabigo ang depensa ng Russia sa himpapawid. Ayon sa Kiev Post, may mga video ng hybrid missiles ng Ukraine na hindi nagpapakita ng Russian anti-air missiles o putok ng maliliit na armas. Tanging ilang putok at bakas ng misil na nakita sa itaas ng Donetsk matapos tamaan ng Peklos ang target ang palatandaan ng posibleng tugon mula sa mga sistemang ito. Siyempre, hindi mo malalaman ang alinman dito kung makikinig ka sa bersyon ng mga pangyayari ng Russia. Naglabas ang Ministry of Defense ng bansa ng araw-araw na ulat na sumasaklaw sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan ng mga tao na nangyari sa buong front. Noong 9 ng Setyembre, sinabi nitong pinabagsak ng air defenses ng Russia ang 31 Ukrainian drones sa 7 rehiyon sa loob ng Russia. Ngunit tungkol sa nangyari sa Donetsk noong Setyembre, 8 tahimik lang ang ministeryo. Iyan, kasama ng video at photo ebidensya na natalakay na ay kasing bigat ng mismong pag-amin ng Russia na tinamaan ng missile ng Ukraine ang kanilang target. Hindi na makakalusot sa pagsisinungaling ang Russia, kaya nagkunwari itong walang nangyaring triple tap attack ng Ukraine na nagtapos sa Topaz factory attack. Kung titingnan bilang magkakahiwalay na serye ng mga pag-atake, ang nagawa ng Ukraine sa Donetsk ay isang magandang, kahit maliit na tagumpay laban sa mga sumasakop na puwersa ng Russia. Mas mahalaga ang 3 pag-ataking ito kaysa akala mo. Sa simula ng video, nabanggit naming tinarget lang ng Ukraine ang command center ng Russia sa Donetsk. May dahilan kung bakit pinili namin ang salitang iyon. Nagpaplano ang Russia ng opensiba ngayong Taglagas sa Oblast at maaaring napigil ng pag-atake ng Ukraine noong Setyembre 8 ang plano ng kalaban. Ilang mga ulat ang nagsasabing si Vladimir Putin ay nagbabalak na sundan ang nabigong opensiba ng Russia noong tag-init na sana ay makakakuha ng mahalagang tagumpay. Ang lungsod ng Donetsk na Pokrovsk, kasama ang paglikha ng buffer zone sa Sumy Oblast sa pamamagitan ng panibagong opensiba ngayong Taglagas. Noong tag-init, nasakop ng Russia ang 0.3% ng Ukraine kapalit ng pagkawala ng 3,000. 35,000 sundalo bawat buwan
ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Setyembre 8. Umaasa silang mas magiging matagumpay ang opensiba nila ngayong taglagas, na Donetsk ang pangunahing target. Ayon sa RBC Ukraine, patuloy na susubukan ng Russia kunin ang Pokrovsk sa mga darating na buwan. Bukod sa pagkuha ng Konstantinivka, ang dalawang tagumpay na ito ay maghahanda para sa labanan sa Ukrainian Fortress Belt, ang pinakamalaking depensa ng Ukraine laban sa pagpasok ng tropang Russia sa gitna ng bansa. Ayon sa RBC Ukraine, ipinadala na ang elite na unit ng hukbong dagat at airborne sa Donetsk para sa layuning ito. Inaasahan ng Ukraine na lalong lalakas ang presyon ng Russia sa rehiyon habang desperado si Putin na makuha ang mga tagumpay na hindi nakuha ng kanyang tropa noong Summer Offensive. Bagamat nabigo ang Summer Offensive, mas maraming teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong Hunyo-Agosto kaysa sa nakuha nila sa parehong panahon ng 2024. Noong nakaraang taon, nakuha ng Russia ang 659 na kilometro kwadrado ng Ukraine o 254 na milya kwadrado. Halos triplehin nila ang dami ng nasakop na teritoryo noong 2025 sa pamamagitan ng pagkuha ng 1,500 at 48 na kilometro kwadrado o 507 na milya kwadrado. Lahat ito ay dahil sa kabiguan ng Russia makamit ang layunin ngayong tag-init. Ayon sa Kiev Independent, mabilis ang tagumpay ng Russia, kaya posibleng lumakas ang kumpiyansa ni Putin na magpadala ng mas maraming tropa ngayong taglagas, kahit mabigo pa rin sila sa Donetsk. Ang punto rito, hindi aatras ang Russia. Maaaring lumakas pa ang mga pag-atake ng Russia sa taglagas ng 2025, pero kailangan nila ng maayos na punong himpilan at base militar sa Donetsk para maisaayos ang opensiba. Dito papasok ang estratehiyang decapitation. Ang 3 base na winasak ng Ukraine noong Setyembre 8 ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa tropa ng Russia at posibleng napatay pa ang isang leader militar. Kasama na rin ang pagsira sa mga pasilidad na ginagamit ng Russia para magplano at magkoordina na ng kanilang mga pag-atake. Masihina ang opensiba ng Russia sa Donetsk ngayong taglagas dahil sa pag-atake ng Ukraine noong Setyembre 8. Kaya malinaw na kailangang maging handa ang Ukraine na ipagtanggol ang Donetsk sa buong taglagas. Ayon sa Euromaidan Press, ang 3 sunod na decapitation strikes ay maaring naghahanda para sa mga susunod na opensiba na posibleng magbalik ng ilang teritoryong kinuha ng Russia sa oblast. Yan ang dahilan kung bakit kailangang wasakin at pahinain ng Ukraine ang mga ito hangga't maaari at maghanda para sa sarili nitong mga opensibang aksyon. Ayon sa ulat, pinuri ang Ukraine sa mahusay na paghahanda ng entablado para sa mga susunod na kontra-opensiba, habang ang Russia ay nagdadala ng tropa sa Donetsk at inilalagay sila sa mga pasilidad na winasak ng Ukraine. Noong Agosto 20, iniulat ng Le Monde na napigilan ng Ukraine ang pagsulong ng Russia sa Donetsk. Iniulat nilang nabawi ng Ukraine ang ilang pamayanan sa Pokrovsk. Alam ng Ukraine na kailangan nitong bawiin ang mga teritoryo para manatiling ligtas ang kuta ng Donetsk. Ang lungsod ng Donetsk mismo ay mahalagang lugar, ayon kay Nick Reynolds, isang research fellow ng Royal United Services Institute, sa panayam niya sa British Broadcasting Corporation. Kung titingnan mo ang topografiya ng Donbas, silangang Ukraine sa pangkalahatan, hindi talaga pabor sa mga Ukrainians ang kalupaan, ayon kay Reynolds. Ang lungsod ng Donetsk ay nasa mataas, pababa ang daan papuntang kanluran, na hindi pabor sa Ukrainians sa depensibong operasyon. Ang mataas na lugar ay nagbibigay ng mas malinaw na tanaw sa labanan kaysa sa kabilang panig. Bukod pa sa mas maganda nilang nako-coordinate ang putok ng artilleriya at nakikinabang pa sila sa mas malakas na signal ng radyo. Kung bumagsak ang Donetsk Fortress Belt, ngayon o sa hinaharap, maaaring magtapos ang paglaban ng Ukraine. Sa pinakamababa, kasunod ng pagbagsak ay magkakaroon ng panahon kung saan mabilis na masasakop ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine, habang nahihirapan ang bansa na muling buuin ang kanilang depensa. Hindi maaring payagan ng Ukraine na mangyari iyon. Kaya naman kailangan itong magsagawa ng opensiba habang naghahanda ang Russia para sa mas marami pang pag-atake ngayong taglagas. Sa pagpugot ng ilang bahagi ng militar ng Russia gamit ang hybrid missile strike sa Donetsk, maaaring magbukas ng pagkakataon ang Ukraine. Mga rehiyon sa Donetsk na dating ligtas ayon sa Russia, ngayon ay maaaring salakayin ng Ukraine. Siyempre, kakailanganin ng Ukraine ng mas maraming mga missile para magawa iyon. Sa mga nakaraang linggo, may mga ulat na nagpapakita ng pagsisimula ng mass production ng Ukraine ng kanilang sariling mga missile.
kasama ang peklo sa mga missile na yon. Iniulat ng kalibra noong Agosto 4 na itinakda ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang target na makagawa ng 3,000 cruise at drone missiles bago matapos ang taon. Ang mga missile na ito ay papayagan ang Ukraine na umatake sa loob ng Russia at mga sinakop nitong teritoryo, kaya masisira ang likurang bahagi ng Russia. Papayagan din ang bansa na makapagpatama ng mas malakas. Bukod dito, dahil sa lokal na paggawa ng missile, hindi na problema ng Ukraine ang posibleng pagbabawal sa paggamit ng mga ito laban sa Russia. Nagawa na ng United States ang isang proseso ng pag-aproba na nagpapahirap sa Ukraine na gamitin ang alinman sa mga long-range na missile na gawa ng kanluran na mayroon sila sa kanilang arsenal laban sa teritoryo ng Russia. Ayaw ng Ukraine na malagay sa panganib na mas malimitahan pa sa hinaharap, kaya kinakailangan talaga ang malawakang produksyon nila ng mas maraming missile. Nagbigay lang ang Setyembre ng kaunting patikim kung ano ang kayang gawin ng Ukraine gamit ang sarili nitong mga missile. May inihahandang buong menu para sa Russia sa malapit na hinaharap at maaaring kasama iyon. Ang Flamingo ay isang makapangyarihang long-range missile na ayon sa Kiev Independent. Magsisimula ng i-mass produce ngayong taglamig. Mapanganib ang missile na ito. Kaya nitong ibalik ang Russia sa panahon ng bato. Alamin pa ang kayang gawin ng mga Flamingo ng Ukraine sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.